Mga kaibigan, isang oras na ang Sa Totoo Lang, The 700 Club Radio. Ready nga! Sigurado ka? Totoo? Samahan sina Kata Inocencio at Alex Tinsay mula alas 12:30 hanggang 1:30 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes, live sa DZIQ 990 AM Radio Inquirer. Kaya tara na magbalitaktakan tayo. Sa Totoo Lang, The 700 Club Radio. Kailangan ikaw matapang ka. Kasi kapag hindi ka matapang, happy-happyin ka. Lumaki si Jonjon sa isang mahirap na pamilya. Honor student siya ng elementarya, ngunit dahil sa impluwensyang naidulot ng kanilang komunidad, unti-unting napariwara ang kanyang buhay. Gusto ko maging matapang din katulad ng mga tao doon. Dahil kasi wala kaming kapamilya ron. Gusto ko iniilagan din yung pamilya namin para hindi naman api-apihan. Napatalsik siya sa eskwela dahil sa pagsaksak niya sa kanyang kaklase. Ang pangyayaring iyon ang naging dahilan upang tumabang ang interes niya sa pag-aaral. Iyon ang nagudyat ng kanyang pariwarang buhay. Masaya ako kapag nakakasakit ako. Masaya ako kapag nakakapanlamang ako ng ibang tao. Masaya ako kapag ako yung kahid sa mga barkada ko. Nabuntis ni Jonjon ang kanyang kabarkadang si Ami. Nagpakasal sila kahit wala ni katiting na pagmamahal na nararamdaman si Jonjon sa ina ng kanyang anak. Kaya naman, hindi mahirap para sa kanya na mambabae at maltratuhin si Ami. Gusto ko magpakamatay. Ang baba-baba ng tingin ko sa sarili ko kasi wala nga talaga siyang respeto sa akin. Ang pagkakalunong sa droga at pagkakasangkot sa samot-saring krimen at karahasan ang naging dahilan ng paglabas-pasok niya sa kulungan. Hanggang sa muli siyang nakulong sa kasong murder. Sabi ko, magpapakalala na lang ako dito sa kulungan kasi hindi na ako lalaya. Ang kulungan ang nagsilbing tahanan ni Jonjon. Sir! Chief! Araw-araw, pighati at kawalan na pag-asa ang namamayani sa kanyang puso. Trip naman. Hanggang sa isang araw, may mga grupong bumisita sa kanila upang ipahayag ang salita ng Diyos. Dumating yung time na sabi ko, Lord, pagod na ako. Sawa na ako. Kung totoo ka, patunayan mo na sa akin. Kasi wala talaga. Walang pag-asa. Walang kwenta. Wala akong use. Wala akong gamit. Harang-harang nga kasi. Anak ng dahan-dahan, nagbabasa. Nang mamigay ang mga grupo ng Biblia sa kulungan, patagong kumuha si Jonjon. Ang bawat salitang nababasa niya sa Biblia ang unti-unting nagpalambot sa kanyang pusong bato. Dumating yung time na sabi ko, Lord, pagod na ako. Sawa na ako. Sabi ko, Panginoon, na ikaw na yung mag-direct ng buhay ko. Ayusin mo yung buhay ko. Kung totoong Diyos ka, gawin mong maganda yung kinabukasan ko. Hindi nga ako naghangad ng kalayaan. Gusto ko lang ayusin niya. Kahit nasa loob ako ng kulungan, palayain niya ako sa kasalanan. Amin. Patawarin mo na ako. Natutong humingi ng tawad si Jonjon sa kanyang asawa. Bagamat nagduda si Ami sa ginawa ni Jonjon, hindi naging hadlang iyon upang tuluyang ipakita niya ang pagbabagong naidulot ng Panginoon sa kanyang buhay. Punong-puno na po ako ng pag-asa na hindi pala habang buhay na ganun kami, na walang direksyon yung buhay namin. Yun, kaya po napakaligaya ko po yun. Magmula na nakakalala siya sa Panginoon. Talaga pong siguro kung tumama sa loto, mas jackpot pa po yun. Habang patuloy na binabago ng Diyos si Jonjon, natuklasang hindi siya ang may sala sa kasong murder na sinampas sa kanya. Dahil dito at sa magandang pagbabago ng kanyang ugali, napaiksi ang hatol sa kanya.
Ang dating magulong tahanan ay napuno ng pagmamahal. Nagkaroon ng pag-asa si Jonjon at ang kanyang pamilya para sa magandang kinabukasan. Ito'y matapos nilang tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Yung nakakalala na siya sa Panginoon, hindi ko na po siya nakikita sa sugalan. Nagulat nga po ako kasi sa isang nagbibisyo po, mahirap pong tanggalin yun ng biglaan. Dapat po unti-unti. Pero siya po, nagulat ako biglaan na hindi na po siya naninigarilyo. Tapos yung kada konting ano lang sa kanya, mainit na yung ulo niya. Hindi na po siya ganun. Kaya po, nahikayat niya po ako na siguro nga totoo yung Diyos na pinakikilala sa kanya ito. Kasi hindi naman siya mababago ng ganun eh. Yung Panginoon yung nag-aayos ng buhay. Nung makilala ko yung Panginoon, nung mabago yung buhay ko, hindi ko na talaga makita yung dating ako. Ano-ano man ang sasakyan ng buhay mo. Alam mo ba kung saan ka tutungo? Kaibigan, alamin ang tamang biyahe.